Ako si Chad Larson. At ako ay isang napakasamang tao. 7 taon na ang nakalipas. Kasintahan ko, Grace. At ako ay naglakbay. Nagkataon lang na nakita namin ang isang pagpatay. Chad, tingnan mo doon. Sino yon? Takbo? Huwag mong hayaan silang makaalis. Tumigil ka diyan. Nang mapansin kami ng mga pumatay, hinawakan ko si Grace at tumakbo pababa ng bundok. Manatili sa kotse. Huwag kang pupunta kahit saan. Tatawag ako sa pulis. Manatili dito. Akala ko ligtas si Grace sa kotse. Pero nang bumalik ako kasama ang mga pulis, dito, si Grace ay binugbog ng malupit at nasa bingit ng kamatayan. Hindi! Ang pagbugbog ay nagdulot ng pinsala sa utak na nag-iwan sa kanya ng pag-iisip ng isang bata. Ang mga magulang niya ay namatay sa isang aksidente sa kotse sa kanilang pagpunta para makita siya. Pinangako ko sa mga magulang niya na aalagaan ko si Grace habang buhay ko. Hindi ko inakala magkakaroon ako ng utang sa kanya na hindi ko kayang bayaran. Mr. Larson, sinabi ni Miss Yancy na dapat mong bisitahan ang Miss Stone sa ospital. Hindi ako doktor. Bakit ako pupunta? Pero, nakuha ko. Sabihin mo sa kanya na sumuko. Wala ako kahit kaunting interes sa Stella. Pero Mr. Larson, sinabi ni Miss Yancy na kung hindi ka pupunta, ipapadala niya ang Miss Smith sa isang ospital ng mga psikiatriko. Pupunta ako. Chaddy, saan ka pupunta? May kailangan kong asikasuhin. Pero pinromise mo na kakain tayo ng cake ngayon. Grace, tandaan mo ito. Simula ngayon ang anniversary natin. Ay ngayon, dapat magkasama tayong kakain ng cake kada taon para mag-celebrate. Naiintindihan mo? Kakain ng cake sa anniversary natin? Oo, subukan mo. Masarap ba? Kain ka. Talagang kailangan kong umalis. Kumain ka ngayon nang wala ako, okay? Chaddy, Ugh, pasensya na. Nadumihan ko ang damit mo. tama na. Matagal na. Bakit lagi kang ganito? Tigilan mo ang paggawa ng gulo. Chaddy, masama ka. Sinira mo ang cake ko. Tigilan mo! Grace, hanggang kailan mo gagawin ang ganitong pag-uugali? Makinig ka sa akin. Abala ako sa araw-araw. May libong bagay akong dapat asikasuhin. Pwede mo bang tigilan ang pag-abala sa akin sa mga walang kwentang bagay at bigyan mo ako ng pahinga? Pero, pinromise mong magstay ka sa akin ngayon. Nakasama ko na kayo ng 7 taon. Ano pa ang gusto mo? Gusto mong sirain ang buhay ko? Ginoong Larson, nandito na ang driver. Dapat kang pumunta sa ospital. Chaddy, Ginang Smith, sapat na ang paghihirap ni Ginoong Larson dahil sa iyo. Nagmamakaawa ako. Pakiusap, tigilan mo ang pagpapababa sa kanya, okay? Ang hirap sa'yo nito. Ma, Hindi ka ba nahihiya? Tingnan mo si Stella. Nagpagod siya ng husto para sa kumpanya hanggang napunta sa ospital. mahirap ang trabaho ni Miss Stone. Normal lang na mapagod siya. Ma, huwag kang mag-alala. Magbabayad ang kumpanya sa kanya. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Si Stella ang tagapagmana ng pamilyang Stone. Bakit siya magpapakababa para maging sekretarya sa Larson Group kung hindi dahil sa'yo? Dahil sa'yo, nilunok niya ang kanyang pride at nagpagod hanggang sa maospital. Paano mo nasabi ang ganyan?
May konsensya ka ba? Miss Yancy. Miss Yancy, okay lang ako. Huwag na kayong makipagtalo kay Mr. Larson. Huwag kang makialam. Kailangan kong turuan siya ng leksyon ngayon. Ma, si Grace ang gusto ko. Hindi si Stella. Si Grace? Ang kapal ng mukha mong banggitin ang tangang yon? Ano? Balak mo bang sayangin ang buong buhay mo sa kanya? Ma, nangako ako sa mga magulang niya na aalagaan ko siya habang buhay. Ano naman? Pwede kang magbago ng isip. Binababa ka ng tangang yun araw-araw. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo? Nakakagalit ito. Makinig kang mabuti. Kailangan mong bigyan kami ni Stella ng malinaw na sagot ngayon. Ano ang gagawin mo sa pabigat na tangang yon? Ma, kumalma ka. Makinig ka lang sa akin. Nahihirapan si Chadi. Kung hindi dahil sa akin, sa pabigat ko, masaya sana siya. Kawawa naman si Mr. Larson. Kailangan niyang alagaan ang tangang yon araw-araw. Kahit na mabuti siyang tao, nasira ang buhay niya. Ha? Tingnan mo. Hindi ba yan ang tanga? Bakit nandito siya? Miss, alam mo ba ang daan papunta sa mental hospital? Anong problema? Natatakot ka bang ipapadala ka ni Mr. Larson doon? Dahil sawa na siya sa'yo? Hindi. Ako ang gustong pumunta. Kung ako ang pupunta, hindi na mahihirapan si Chadi. Magiging masaya siya. Pakiusap. Hindi ka kailanman pababayaan ni Mr. Larson. Mahalaga ka sa kanya. Sige, hindi ko na kailangan pumunta doon. Eddie, pwede mo bang sabihin sa akin? Kung paano mamatay? Kung mamatay ako, wala na siyang pasanin. Masaya na siya. Talagang baliw siya. Bakit hindi mo ako sabihin kung paano puntahan ang ospital ng mga baliw? Ako na lang ang hahanap. Matalino ako. Hindi ako pasanin. Kaya ko mag-isa. Bus 823. Makalawa. Chadi, Kung hindi siya nasaktan noon, masaya sana tayo ngayon. ano iniisip mo? Grace, kasalanan ko ang nangyari kahapon. Hindi ako dapat nagalit. Pasensya. Wala kang kasalanan. Mahal kita, Chadi. Malaki ang pagbuti niya. Mr. Larson, dapat dalas-dalas mo siyang ilabas. Grace, bukas, ang anibersaryo ng kumpanya. Tara, masaya? Okay? Natatakot ako. Maging mabuti. Magiging okay ka. Tara, okay? Ayoko pumunta. Gusto ko mag-isa. Bakit hindi ako payagan mag-isa? Masama ka, Chadi. Grace, makinig ka. Dadalhin kita dahil makakabuti sa'yo, sabi ng doktor. Ayoko. Grace, hindi na. Pasensya. Okay ka ba, Chadi? Tama na. Huwag mo ako hawakan. Grace, tingnan mo ang sarili mo. Ganyan ka lagi nang walang dahilan. Akala mo sasaktan kita? Gusto ko lang mag-isa. Mag-isa? Grace, sana talaga kaya mo mag-alaga sa sarili mo at hindi na ako kailangan. Pero kaya mo talaga mag-isa. Parang nasaktan ko ulit si Chadi. Siya ang huling gusto kong masaktan. Pupunta ako. Sasama ako sa'yo. Bukas, 10 a.m. Huwag malate. Hindi ba yan ang tangang fiancé ni Mr. Larson? Sa totoo lang, maganda siya. Maganda? Ano ngayon? Tanga pa rin siya. Magtatapos siya sa psychiatric hospital. Grace, huwag kang matakot, okay? Tingnan mo, may cake. Halika.
Kain ka. Masarap, di ba? Grace, dito lang at kumain. Babati ako sa ilang tao. Enjoy sa cake mo. Tandaan, huwag kang lalayo at huwag kang makikipag-away sa kahit sino, okay? Maging mabuti. Anong ginagawa ng tanga dito? Hindi ka panipaniwala ang Chad. Bakit niya dadalhin sa event na ganito? Ngayon dapat ang aking malaking araw. Hindi pwede ito. Kailangan kong tuluyang magpasuko siya sa kanya ngayon. Wey, tanga. Anong problema? Kailangan ka ni Mr. Larson. Pumunta ka sa back garden. Okay. Chaddy. Chaddy, nasaan ka? Huwag kang tumingin. Wala siya dito. Miss. Anong tingin mo sa sarili mo? Anong lakas ng loob mo para kausapin ako? Grace. Anong karapatan mo para magkapit kay Chad? Anong nagbibigay sa'yo ng karapatan para ipitin siya? Mabuti, dapat masakit. Hindi ko hahayaan mong sirain ang buhay ni Chad. Papasuko ko siya sa'yo para tuluyan ngayon. Tulong. Sagipin mo ako. Chaddy, ako. Tulungan mo ako. Grace, anong ginawa mo? Hindi ko alam. Di tumalon siya ng kusa. Tumahimik. Okay lang ba kayo? Nasaktan ka ba? Paano ka nahulog? Mr. Larson, ako. Pumunta lang ako para kausapin Grace, pero bigla siyang nagwala at tinulak ako. Grace, hindi ba sinabi ko na huwag kang maglibot at huwag mong saktan ng sinuman? Bakit hindi ka nakikinig? Chaddy, hindi ko. Ang tanga talaga, walang hiya. Nakita ng lahat na tinulak mo si Stella sa tubig at nagdadahilan ka pa. Nakakabahay siya. Kapag nagwala, maaari siyang makapatay. Chaddy, hindi ko. Grace, hindi mo lang sinunod ang sinabi ko. Nagdadahilan ka pa sa akin ngayon? Hindi. Hindi. Mag-apologize ka sa kanya ngayon. Hindi ko. Hindi ko siya tinulak. Mr. Larson, dapat talaga ipadala mo siya sa psychiatric hospital. Hindi maganda na kasama mo siya palagi. Tama, CEO ka ng Larson Group. Hindi mo dapat hayaan ang tanga na humila sa iyo. Grace, mag-apologize ka ngayon. Tama. Mag-apologize ka ngayon. Gawin mo. Grace, bakit ka lang nakatayo diyan? Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Mag-sorry ka na. Oo, mag-sorry. Ano pa ang gusto mo? Gusto mo bang sirain ang buhay ko? Mag-sorry ka na. Gawin mo. Mag-sorry ka na. Bilisan mo. Bilisan mo! Mga masasamang tao. Masasamang tao kayong lahat. Hindi ko siya tinulak. Ikaw? Hindi. Hindi ko. Hindi ko ginawa. Mr. Larson, huwag mo siyang saktan. Nahihilo ako. Kailangan kong pumunta sa ospital. Stella, Mr. Larson, dapat dalhin mo si Miss Stone sa ospital. Malaking problema kung may mangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Lahat dito ay kakampi mo. Maayos naming aalagaan siya. sige, iiwan ko siya sa inyo. Chaddy! Aalis si Chaddy.
Iniwan niya ako. Grace, ano ang ginagawa mo ngayon? Tumakas sa bahay? Masakit. Bitawan mo. Aray, Grace, bukod sa paggawa ng problema at pagkalat, ano pa ang kaya mo gawin? Chadi, pupunta ako. Pumunta ka saan mo gusto. Mas malayo? Mas mabuti? Ayoko kang makita ngayon? Umalis ka! Nagmamakaawa ako, huwag mo na siyang pabigatan, okay? Ano ang gagawin mo sa mabigat na tangang iyan? Chad, huwag kang mag-alala. Hindi na ako magiging problema sa'yo. Galing ito sa Chadi. Daladala ko ito. Isa pa itong galing sa Chadi. Pati ito. Bago ako umalis, dapat makita ko si Chadi. Isang huling pagkakataon. Chadi. Paalam. Kumusta? Chad, narito ang mga stone. Bumalik ka ngayon. Si, nakuha ko. Sabihin mo, bakit mo ako tinawag na kailangang-kailangan? Chad, anong lakas ng loob mo? Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na tanggalin si Stella? Ipaliwanag mo. Nagkasakit si Miss Stone at nahulog sa tubig. Para sa ikabubuti niya, nagdesisyon ako na hindi dapat siya magpatuloy sa Larson Group. Kaya, ako ang nagdesisyon. Chad, hayop ka. Bakit nagkasakit at nahulog sa tubig ang anak ko? Kasalanan mo yan. Dad, ayos lang. Ginawa ko lahat ng gusto ko. Tama na. Chad, kung hindi mo hinatak ang tangang yon sa event kahapon, hindi mahuhulog si Stella. Mahina na siya. At ngayon mas lalo siyang humina. Eksakto. Nangyari ito sa Larson Residence. May pananagutan ka sa amin. Mr. Stone, pakikuha mo lang. Maupo ka. Mr. and Mrs. Stone, huwag kayong mag-alala. Stella, lumapit ka. Tinawag ko siya rito ngayon para mag-apologize at mag-set ng date para sa kanilang dalawa. Agad-agad natin itong aayusin. Sandali, anong ibig mong sabihin? Tinanggal mo si Stella nang hindi mo sinasabi sa akin. Ngayon, ako ang nag-set ng wedding date mo nang hindi ka kinonsulta. Kalokohan! Nanay, sinabi ko sa'yo ng paulit-ulit, maliban sa Grace. Hindi ako magpapakasal sa kahit sino. At sinabi ko rin sa'yo hindi ko papayagan ang tangang yon sa pamilya Larson. Magaganap ang engagement ngayon. Wala kang say. Nanay, gawin mo ang gusto mo. Hindi ako sasali. Chad, kung lalabas ka ng bahay ngayon, ire-report ko si Grace para sa intentional assault at ipaaresto siya. Ikaw?
mo siya. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa. Okay lang ba siya? Baka tumakas siya sa psychiatric hospital. Miss, alam mo ba kung paano pumunta sa psychiatric hospital? Pagshet. Tama ang hula mo. Talagang baliw siya. Tara na. Napaka-annoying. Pwede mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta sa psychiatric hospital? Hindi ko alam. Umalis ka. Huwag kang umalis. Umalis ka. Huwag kang umalis. Pakiusap. Sige, subukan mo na. Huwag mo akong pilitin na labanan ka. Walang puso kang tao. Lalabanan mo ako para sa tanga na yan? Sige na. Tama na. Chad, huwag kang magalit sa mama mo. Ginagawa lang niya ito para sa iyo. Alam naming guilty ka sa tanga na yan. Pero kailangan mong isipin din ng Stella. Matagal na siyang nagkagusto sa iyo, nag-aalala sa iyo sa lahat ng panahon, at kahit nagtanggi sa trabaho sa abroad para sa iyo. Paano mo siya napakasakit? Nanay, tigil na. Ako ang may kasalanan. Nasira ko ang relasyon ni Mr. Larson at Grace. Huwag kang umiyak. Ikaw ang Hayres ng pamilya natin. Paano ka nag-iiyak sa publiko ng ganito? Chad, mas mabuti kang mag-isip ng maigi. Ang pamilyang Town ang pinakamalaking supplier mo. Kung idadrive mo ang anak ko sa despair, gagamitin ko ang lahat ng paraan na meron ako para bayaran ng Larsons. Mr. Stone, huwag. Hindi mo yan pwedeng gawin. Chad, after lahat ng nangyari, talagang sisirain mo ang pamilya natin para sa tanga na yan? Sisiraan mo ang lahat ng ginawa ng papa mo? Hindi ako concerned sa sinasabi mo. Hindi ko kailanman. Bibitiwan ng Grace. Kahit kailangan niya ng constant care ngayon at nawawalan ako ng patience minsan. Ito ang utang ko sa kanya. May utang ako sa parents niya. Ito ang utang na dala-dala ko habang buhay. Nanay, kailangan kong bayaran yan. Ikaw. Mr. Larson, bad to. Miss Smith, siya. Anong problema? Tumakas siya sa bahay. Ano? Tumakas si Ging Smith mula sa bahay. Huwag mo akong titigan. Hindi ko siya hinawakan. G. Larson, malamang umalis ng mag-isa si G and Jane. Smith, Chaddy, aalis na ako. Maging masaya ka, Grace. Pupunta ako. Pumunta ka saan mo gusto. Mas malayo, mas mabuti. Ayokong makita ka ngayon. Pakilusin ang lahat. Hanapin siya agad. Bilisan nyo. nakuha. G. Stone, Ano Ang. G. Stone. G. Stone. Gingy. Stone. Ging, Yancy, huwag kang mag-alala. Maghihintay ako kay Chad. Kapag nahahanap na niya, papayuhan ko siyang ayusin ito. Salamat, tutulong din akong maghanap sa kanya. C. Mauna na ako. Naghihintay ang mga magulang ko sa labas. Maghanap ka ng tao para sa akin. Padadalhan kita ng litrato niya. Kapag natagpuan mo na siya, ipaalam mo agad sa akin. Grace, paulit-ulit mong sinira ang mga plano ko. Hindi kita hahayaang makalusot dito. Grace. Grace. Ginoong Larson, ito na ang huling hintuan ng bus, 823, pero sira ang mga kamera dito. Walang footage. Gilbert, tingnan mo ang bawat hintuan sa ruta na ito. Mag-post ng mga notice ng nawawalang tao sa loob ng ilang milya. Bilisan mo! Nakuha. Nahanap mo na ba siya? Hindi. Walang kwenta! Ilang araw na, hindi mo pa rin mahanap ang isang tao. Ginoong Larson, posible bang si Miss Smith ayaw nang bumalik?
Kung sinasadya niyang magtago, mas mahirap siyang matagpuan. Tumahimik ka. Bakit ayaw niyang umuwi? Tuloy lang ang paghahanap. Sige. Palalawakin ko agad ang paghahanap. Grace, saan ka pumunta? Grace. Grace. Hindi. Ginoong Larson. Ito ang mga larawan ni Miss Smith na kinuha ng roadside camera. Ano? Nasaan siya? Pagdating namin, umalis na siya. Sa tingin ko, lumabas siya ng bayan. Ihanda ang kotse. Aalis na tayo. Pero dapat magkita tayo ni Mr. Wendell. Kanselahin mo. Pero inayos ito ni Miss Yancy. Shad, Bakit ka narito? matagal mo na gustong-gusto ang mga cake dito. Nagdaan lang ako at may dala ako para sa'yo. Si Grace ang gusto ng mga cake na yan. Shad, malakas ang ulan sa labas. Ikaw. Shad, pinipilit mo ako. Nandito pa ba siya? Saan mo siya nakita? Huwag kang mag-alala, Miss Stone. Nakuha na namin siya. Nakita namin siya sa tabi ng ilog. Pero gusto niyang pumunta sa psychiatric hospital. Dalhin mo ako doon. Miss, ako. Cake. Kumilos ka ng maayos. Gusto mo ba ng cake? Cake. Mahilig din si Chaddy. Kainin mo. Kain. Papakainin kita ng husto ngayong araw. Bakit hindi ka kumakain? Gusto mo to, di ba? Hindi. Ayaw ko na. Puta. Kung aalis ka, bakit hindi ka tumakbo ng malayo? Mabuti pang namatay ka na lang doon. Bakit ka pa bumalik? Masakit. Grace, makinig kang mabuti. Ako lang ang magiging asawa ni Chad. Dahil sinira mo ang lahat para sa akin. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Grace, kung naging mabait ka noon, baka hinayaan kitang manatili sa ospital ng komportable. Sa kasamaang palad, hindi mo naman ito pinahalagahan. Sinubukan mo pang makuha ang simpatiya ni Chad sa pagtakas. Dahil tumakas ka, bakit hindi ka nalang lumayo ng todo? Dahil mahilig ka naman palang tumakbo. Baliin ang dalawang binti niya. Naintindihan. Kaladkarin mo siya at itapon ng malayo hanggat maaari. Understood. Teka. Ano to? Nanaginip ka pa rin na pakakasalan ka ni Chad? Galing yan kay Chaddy. Kapag itinapon mo siya, baliin mo rin ang mga daliri niya. Noted. Chaddy. Chaddy. Putang ina mo. Kailan ka ba titigil? Putulin din ang dila niya. Ayokong marinig ang kalokohan niya. Nakuha ko. Tandaan mo ito. Itapon mo siya ng malayong malayo. Siguraduhin hindi na siya makakabalik habang buhay. Understood.
Mga walang kwenta. 2 linggo na. 2 linggo na talaga. At wala pa rin kayong ipinapakita. Ano ba ang binabayad ko sa inyo? Ha? Magsalita ka. Ano? Natuka ka ng daga? Ginoong Larson, Shaj, Umalis ka. Bakit ka nandito ulit? Chad, matagal na hindi ka pumunta sa opisina. Nag-aalala ang nanay mo sa iyo. Nasaan si Gilbert? Bakit hindi niya ito inihatid? Nakita ko si Ginoong Clark sa pintuan. Tinawag siya ni Ginoong Langley, kaya pinahatid niya sa akin ang mga file. May balita tungkol sa Grace? Grace na naman. Siya lang talaga ang pinapahalagahan mo? Siguro. Parang galit na galit si Ginoong Clark nang nakausap ko siya sa telepono. Grace, simula ngayon, si Chad ay akin na. Gilbert, ano ang sinabi ni Ginoong Langley? Tungkol ba sa Grace? Ginoong Larson. Grace. Siya. Patay na. Ano? Ano? Chad, Imposible. Hindi pwede. Imposible yan. Ito ang hinila nila mula sa ilog. Hoy, anong ginagawa mo? hindi mo ba alam? Na banal ang monasteryo na ito? Noong araw, ang nanay ko ay humiling dito. Pagkatapos noon, ako ay ipinanganak niya. Paglaon, nang bumalik sila ng tatay ko para magpasalamat, binigyan nila ako ng anting-anting para sa swerte. Ito yon. Suot ko ito mula noon. Grace. Grace. Chad. Chad, Ginoong Larson. bilisan mo. Tumawag ng ambulansya. Sige, bilisan mo. Chad, okay ka lang. Si sino ang babaeng ito? Bakit siya nakahiga dito? Ay, naku. Binibini. Binibini. Bakit ka nakahiga dito? Halika na. Tumayo ka. Halika na. Eto. Ginoong Zink, binili mo ng pagkain ang tangang niligtas mo? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Mas mabuti na ang kalagayan niya ngayon. At hindi siya tanga. Ginoong Zink, nakabalik ka na. Oo, ako nga. Mahal, ano ang ginagawa mo? Saan ka pupunta? Ginoong Zink, salamat. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Kailangan kong hanapin si Chaddy. Uuwi ka? Pero hindi ba mabuti ang kalagayan mo dito? Hindi iyon. May kailangan kong sabihin sa Chaddy. May masasamang tao sa paligid niya. Sandali. Saan ba ang Chaddy na lagi mong binabanggit? Naaalala ko. Nasa. Zaylor. Z-Zailer? Oh, hindi. Iyon ay nasa 2,000 milya ang layo. Paano ka makakarating doon? Hindi pa gumaling ang binti mo. Okay lang. Makakarating ako doon sa paglakad. Kailangan kong hanapin siya. Hindi pwede. Hintayin mong gumaling ang sugat mo bago ka umalis. Oy. Chaddy. Hinahanap ako ni Chaddy sa buong panahong ito.
Ito ang Lawson Group. Ginoong Larson, gusto naming itanong tungkol sa kasalukuyang relasyon ninyo kay GNNG. Stone, madalas kayong makita ng magkasama. Ibig bang sabihin ay may magandang balita na darating? Pakiusap, sabihin ninyo sa amin. 1 linggo mula ngayon, ikakasal na kami ni Chad sa Crown Hotel. Lahat ay welcome na dumalo. Chaddy. Si Chaddy yon. Gutom. Ako. Dapat kumain muna ako. Ano ba yan? Saan galing tong pulubi na to? Ang baho niya. Eksakto. Tawagan kaya natin ang security at magreklamo. Tara na. Hoy, security. Ano ba yung hayop na yan? Pulubi yan. Hoy, pulubi! Umalis ka na. Anong inuungol at iniwagayway mo dyan? Bilisan mo at umalis ka na. Sina? Tumalikod ka na. Yun ba ay? Cake? Grace? Ang sarap. Ang sarap talaga. Mukhang ang kalagayan ko ay lumalala kahit na nagkamali ako ng isang taong walang tirahan. Para kay Grace. Hindi, teka, Gilbert. Tingnan mo ang cake na iyon. Hindi ba iyon ang anniversary cake na ino-order ko para kay Grace tuwing taon? Paano ito napunta doon? Hindi ko alam, Ginoong Larson. Pero, mukha nga talaga. Naaalala mo ba? Ngayon ay anniversary natin muli. Tama, ito ang paborito mong cake. Grace. Iyon siguro si Grace. Gilbert, bumalik na siya! Ah, Ginoong Larson, kumalma ka. Patay na si Grace sa loob ng maraming taon. Paano siya narito? Hindi. Si, hintayin mo ako sa bridal shop. Pupunta ako roon agad, okay? Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, hindi maaaring buhay pa si Grace. Kahit na siya ay hahanapin niya ako. Hindi iyon siya. Gilbert, dalhin mo ang batang ito sa isang shelter at tulungan siyang hanapin ang kanyang pamilya. Opo, Ginoong Larson. Chaddy? Iyon ang boses ni Chaddy. Anong gusto mo? Tigil na. Tumigil ka. Sumama ka sa akin.
Paano ka naging ganito ka walang utang na loob? Sinusubukan ka tulungan ni Mr. Larson, tapos ako ang kakagatin mo? Chaddy, 3 taon akong naghirap, unti-unti, para makabalik dito. Nahanap na kita. Security, dalhin niyo siya. Sumama ka sa akin. Chaddy. Chaddy. Teka! Sigil! Saan mo nakuha ang singsing na ito? Ginoong Larson, murang singsing lang ito, di ba? Kalawang na bakal lang ito. Malamang nakapulot lang siya nito. Imposible! Ito ang singsing na ginawa ko nang mag-propose ako kay Grace. Ginawa ko ito ng buong kamay, mula sa base hanggang sa setting. Hindi ako nagkakamali. Sabihin mo sa akin. Saan mo to nakuha? Chaddy, binigay mo ito sa akin. Chaddy. Gilbert, dalhin mo siya agad sa ospital. Alamin ang pagkakakilanlan niya. Kapag nalaman mo na, ipaalam mo agad sa akin. Opo, Ginoong Larson. Tulungan niyo siyang tumayo. Sumama ka sa akin. Buksan mo. Anong ginawa ng babaeng ito sa inyo? Kailangan bang ganyan ang gawin nyo? Hindi ako. Sila. Hindi naman kami gumamit ng malakas na puwersa. Tama. Doc Summers, maaari mo ba siyang gamutin? Hindi problema ang pera. Sagot ng Larson Group ang lahat. Hindi. Ang ibig kong sabihin, itong mga lumang sugat. Mga hiwa mula sa matatalim na bagay. Dito at dito. Malinaw na nabali na ang kanyang mga daliri dati. Halika, buksan mo. Tingnan mo. Wala siyang dila. Ano? Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Sino ang kanyang nasaktan? Paano sila naging ganito kalupit? Paano? Paano siya nakaligtas? Binibini, kanino ka nakasakit? Paano ito nangyari sa iyo? Siguraduhin hindi na siya babalik. Tulong. Ang kakaiba. Akala ko, naririnig ko ang boses ni Grace. Chad, anong tinitingnan mo? May narinig akong tumatawag sa akin. Nagkamali ka ba ng pagdinig? Tara na. May susunod pa tayong appointment. Tara na. Napaka-unstable nitong babae at hindi siya makapagsalita. Sa ngayon, ang pinakamagagawa natin ay hayaan siyang magpahinga. Mapapatunayan pa ba natin ang pagkakakilanlan niya? Matagal-tagal ang paggawa ng mukha, pero pwede nating kunin ang dugo niya at i-run sa database ng DNA ng ospital. Pero, kulang ang mga sample sa database. May posibilidad na walang mag-match. Gaano katagal ang paggawa ng mukha? Mga 1 linggo? Ang dami nang ang pinagdaanan niya. Mahahanap pa kaya natin ang pamilya niya?
Hindi ako sigurado. Baka wala siyang pamilya. Kung hindi, hindi siya ganito kaawa-awa. Chadi. Si Chadi ay pamilya ko. Alam mong hindi maganda ang pakiramdam mo, pero nagluuhod ka dito buong magdamag. Gusto mo bang gawing libing ang kasal? Tulungan mo siyang tumayo. Huwag kang mag-alala, nanay. Nangako ako na magbibigay ako ng tagapagmana sa pamilya Larson. Hindi ko babawi ang sinabi ko. Chad, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Maagang yugto lang ng cancer sa tiyan ito. Pagkatapos ng paggamot mo, maaari ka pang mabuhay ng matagal. Nanay, mas alam ko ang kalusugan ko kaysa sa iba. Grace, hintayin mo ako. Malapit na ako sa iyo. Ginoong Larson, ang pulubi na iniligtas mo ay gising na. Pero pipi siya. Hindi siya makapagsalita. Ano ang sinabi ni Dr. Summers? Sinabi niya na ang facial reconstruction ay magtatagal. Mga 1 linggo. Kasabay nito ang DNA testing. C. Kapag handa na ang mga resulta, ipaalam mo agad sa akin. Naiintindihan. Kumusta? Kat, nasa bridal shop ako. C. Pupunta ako agad. Ginoong Larson, bakit hindi ka gumagamit ng wheelchair? Hindi. Kung may kumuha ng litrato, magkakaroon ng problema. Huwag kang mag-alala. Malapit na ako sa normal. Stone Group ay nag-share na ng engagement video na pinag-usapan ng lahat noong nakaraang taon. Nagpakasal si Chadi sa masungit na babae. Masungit din si Chadi. Nagbago siya. Gising ka? Dito, malapit na ang oras. Alisin na natin ang mga bandages mo. Huwag kang gagalaw. Sige, maganda ang paggaling mo. Pwede kang manatili dito sa ngayon. Ihahatid ka namin sa bahay kapag nakita namin ang pamilya mo. Nagpakasal si Chadi sa masungit na babae. Masungit na si Chadi ngayon. Chadi, hindi ko nahahanapin pa. Hindi ko na kayo gagambala kailanman.
Bilisan! Dalhin ang pasyente mula sa room 200 dito. Grace Smith siya! Si. Sagot. Sagot ang telepono. Ay, hindi! Nawawala ang Grace Smith! Kumusta? Dr. Summers? Mr. Larson, lumabas na ang mga resulta ng test. Ang babae na ipinadala ni Mr. Clark dito noong araw ay Grace. Ano ang sinabi mo? Pero sa ngayon, nawawala siya. Paalam? Chari, Ginoong Larson, ang death certificate ni Miss Smith maaaring mali. Dapat ba tayong maghanap sa kanya? Hindi posible. Paano naging Grace ang babae? Namatay siya 3 taon na ang nakalipas. Ginoong Larson, nakita namin. Ang pangalan ni Miss Smith ay hindi nakalista bilang namatay sa mga rekord ng pulisya. Hindi? Paano kaya ito? Noon, bigla akong nawalan ng malay. Si Stella ang nagkilala ng katawan sa presinto. Stella, sinabi mo sa akin ikaw mismo ang nagkilala. Totoo ba ang sinabi mo? Chad, bakit mo ba binabanggit siya ngayon? Siyempre, totoo. Stella, maging tapat. Gusto ko ang totoo. Chad, hindi kita niloko. Si Grace talaga iyon sa police station. Hindi ba't ako rin ang kumuha ng litrato para sa'yo noon? Nakita mo iyon, di ba? Linggo akong walang malay dahil sa cancer. Nang magkamalay ako, naikremasyon na ang katawan ni Grace. Ang litratong iyon ang nagpatiwala sa akin sa kanila ng 3 taon. Hindi ako nagpadala ng kahit sino para hanapin si Grace pagkatapos noon. Chad, kasal mo ngayon. Bakit bigla kang nag-uusap tungkol sa patay? Kahapon, may nakita akong babaeng walang tirahan sa labas ng gusali ng kumpanya. Deformado ang mukha niya at bali ang mga binti niya. May mga sugat siya sa buong katawan. At saka, hindi siya makapagsalita. Ano naman? Ano ang kinalaman niyan kay Grace? Kakasabi lang sa akin na ang babaeng walang tirahan ay si Grace. Chad, totoo ba ito? Hindi pwedeng mangyari iyan. Noon, namayapa na siya noon, di ba? Kasalanan ko ito. Kung naagapan ko lang siya, hindi sana siya nagdusa ng ganito. Hindi maaaring mangyari iyan. Di sino ang kinilala ni Stella sa police station? Kahit nabuhay si Grace, nasasaklap na ang kalagayan niya ngayon. Ang mga Larson ay isang respetableng pamilya, hindi siya kukuning muli ni Miss Yancy. Si Chad naman, may malubha siyang sakit. Ako lang ang meron siya. Kahit na mahuli ako, makakalusot pa rin ako. Shaji, pinaghihinalaan mo ba ako? Noong nagkasakit ka, inatake sa puso ang nanay mo. Tinulungan ko kayo sa pag-asikaso sa mga bagay-bagay ni Grace. Ano bang mali ang ginawa ko? Tama. Nang matagpuan siya sa tubig, doble na ang laki ng katawan niya. Hindi mo masisisi si Stella kahit nagkamali siya, di ba? Shaji, hindi mo kailangang magtiwala sa akin. Pero dapat kang magtiwala sa assistant mo, tama? Noon, kasama ko siya sa presinto. Paumanhin, Mr. Larson. Noon. Naniniwala rin ako na ang bangkay ay kay Miss Smith. Kalimutan mo na. Kung hindi tumulong si Stella noon, siguradong nagkagulo na ang lahat. Gusto kong mahanap agad. Si Grace. Kailangan kong malaman kung nasaan siya. Tama, pupunta na ako. Sinasabi ko sa iyo, kung sino man ang nanakit kay Grace, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Chad, may kapansanan sa pag-iisip si Grace. Kung mag-isa siyang lumabas, talagang may mangyayaring masama. Hindi nakakagulat na nasaktan siya. Sige, ngayong bumalik na siya, hindi na kailangang mag-alala ng ganyan. Magsalita ka. Mr. Larson, nahanap na namin siya. Nasaan siya? Siya. Tumalon siya sa ilog. Tumalon siya sa ilog? Nakuha sa CCTV ng tulay.
Nasend ko na ang footage sa phone mo. Grace, dahil pinili mo ang kamatayan, hindi na ako ang may kasalanan. Grabe, hindi ko akalain na ang homeless na babae ay Grace. Ilang araw lang, nakita ko pa siyang napapaligiran ng mga lalaki sa labas ng building natin. Ano ang nangyari sa kanya? Sa nakaraang 3 taon? Stella, sagot mo ako. Ang pagkawala ni Grace may kinalaman ba sa'yo? Aray, Miss Yancy, natatakot ako. Chad, kumalma ka. Natatakot ang Stella. Kumusta? Nahanap nila ang Grace. Sige, nasaan siya? Nasa ospital kami ngayon. Sige, pupunta ako. Nasa tubig siya ng matagal. Ginawa namin ang lahat. Pakisabi sa pamilya niya na dumating para magpaalam. Teka, Shaji, alam mo ba kung anong araw ngayon? Nagaantay ang Grace sa ospital. Kailangan kong puntahan siya ngayon. Chad, malapit na magsimula ang kasal. Lahat ng importanteng tao sa bayan ay narito ngayon. Ano ang gagawin ko? Kung aalis ka ngayon? Chad, si Mr. Clark ay nasa ospital. Magiging maayos din ang lahat. Sasamahan kita pagkatapos ng seremonya, hindi ba? Chad, ayos na yan. Kayo naman ay dapat nang maghanda. Magsisimula na ang kasal. Ma, Ako muna ang mag-iingat ng cellphone mo. Mababalik naman yan pagkatapos ng seremonya. Stella, samahan mo siya. Shaji, tara na. pakiusap. Kumalma ka. Manatili kang kalmado. Alis na ako. Tara na, Shaji. Alagaan mo ang nanay ko. Hindi ko hahayaan na may sino man ang makapigil kay Chad na magpakasal ngayong araw. Shari, masamang babae, naway magtagumpay kayong dalawa. Dagdagan ng dosis. Iligtas siya. Kumusta, Gilbert? Kumusta na si Grace ngayon? Grace. Kumusta? Gilbert? Naririnig mo ba ako? Gilbert, naririnig mo ba ako? Patay na siya. Ano? Sabi ko, si Grace, patay na siya. Hindi. Hindi posible. Chad, saan ka pupunta? Hindi pa lumabas si Stella. Mr. Larson, dito. Mr. Larson, matagal na po naghihintay sa inyo ang Miss Smith, hindi. Hindi posible. Hindi ako iiwan ni Grace. Hindi totoo. Hindi! Mali ito! Hindi si Gracie yan! Maling tao ang kinuha ninyo! Oh, Gilbert, sabihin mo sa akin, nagkamali ka, tama? Maling tao ang kinuha ninyo. Anong problema mo? Magsalita ka. Mr. Larson. Siya ay Grace.
Grace, biro lang ba ito? Gising! Hindi ito nakakatawa. Grace, pakigising? Grace. Kung mas maaga ko nang nakilala ka, baka hindi mo nalunod ang sarili mo. Tama? Kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Ako yun. Lahat ay kasalanan ko. Grace, CEO ka ng Larson Group, pampublikong lugar ito. Paano ka makakapag dito ng ganito? Anong meron sa mukha mo? Parang may namatay lang. Dapat ngayon ang kasal mo. Tama na to. Naghihintay si Stella sa bahay. Ngayon na ikakasal ka? Magpakita ng mas maraming pag-intindi. Hindi mo. tumahimik ka. Isa lang ang asawa ko. At si Grace yon. Mr. Larson, Chad, Mr. Larson, Shad. Ako, Chad, si Grace lang ang tatanggapin bilang asawa ko. Narinig mo ako? Chad, anong nangyayari sa'yo? Natatakot ako sa'yo. Anong nangyayari dito? Sino yun sa kama? Miss Yense. Sandali. Paano ito si Grace? Paano ito nangyari? Hindi ba patay na siya? Ang death certificate ay binago. Pero, hindi magkamali ang pulisya. Paano ito nangyari? Nanay, masaya ka na? Shad, Napangasawa ko ang asawa na pinili mo para sa akin. Patay na rin si Grace, tulad ng gusto mo. Masaya ka na? hindi. Hindi ganoon, Chad. Hindi ako ang may kasalanan. Ako, hindi ko. Imposible. Hindi ko alam. Nanay, alam ko hindi mo talaga gusto si Grace. O baka, kaibigan mo Diana, ang kinagalitan mo. Kalokohan. Diana ang pinakamalapit kong kaibigan. Bakit ko siya gagalitan? Ikaw at Diana ay lumaki ng magkasama. Napakalapit ninyo, parang magkapatid. Pero pagdating sa pag-aasawa, magkaiba ang mga pinili ninyo. Nag-asawa ka ng mayaman, pero ang asawa mo'y namatay ng maaga. Ikaw ang kailangang magpatakbo ng kumpanya at mamuhay ng mahirap. Si Diana, sa kabilang banda, pinili ang Professor Smith. Hindi sila mayaman, pero masaya sila. Matapat mong masasabi. Hindi ka nagseselos o naiinggit sa kanya. Hindi ko sinasadya ang mga iyon. Bukod pa, mas maayos ang buhay ko kaysa sa kanya. Pero nanay, ano kaya kung ako ang may kapansanan sa pag-iisip? Hindi! Tigilan mo! Ano ang sinasabi mo? Maayos ang takbo ng buhay mo, hindi ba? Alam mo, kung wala si Grace, baka hindi ako nakaligtas sa bundok. Pero ikaw ay may kinalaman sa pagkamatay ng taong nagligtas sa akin. Chad, kilala mo ako. Hindi ko kailanman magagawa na pumatay ng tao. Nalaman namin na may naglagay sa mga tauhan ng punerarya 3 taon na ang nakalipas. Kumuha sila ng isang hindi kilalang bangkay at ipinagmalaki na si Grace iyon. Peke ang death certificate na ginawa nila at dinamitan ang bangkay ng mga damit ni Grace. Kaya nga napasama ang pangalan niya sa listahan ng mga namatay. Pero ano ang kinalaman nito sa akin? Si Stella ang nagkilala sa bangkay. Sa presinto. Stella? Sinadya niyang dalhin si Gilbert sa presinto para di na ako maghukay pa. Nag-ayos pa siya ng litrato. Para paniwalaan ko. Pagkatapos, ipinasunog niya agad ang bangkay. Pagkatapos itong makilala, ginawa niya yon. Para itago ang tunay na kinaroroonan ni Grace. Alam mo ba ito? Imposible.
Napakabait na babae ni Stella. Hindi niya magagawa ang lahat ng yon. Akala mo yun na lang yun. Pinali niya ang mga binti ni Grace. Dinurog ang mga daliri at sinira ang mukha. Pagkatapos, ipinadala niya si Grace sa kailaliman ng kabundukan. Alam mo, 3 taong ginugol ni Grace para makarating sa Seldon. Ikaw? Baka nagkamali ka? Paano mo? Makakaharap si Diana pagkatapos nito? O si Grace, na dapat ay inaanak mo? Hindi. Diana, hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong sakta ng anak mo. Gilbert, dalhin mo ang Miss Yancy? Opo, Mr. Larson. Miss Yancy. Hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong sakta ng anak mo. Grace, huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng ebidensya na sinaktan ka ni Stella at paparusahan siya. Grace, tandaan mo ito. Simula ngayon, ang anniversary natin. Ay ngayon. Grace, hahanap kita sa kabilang buhay kapag tapos na ito, ha? Dapat maghintay ka para sa akin. Leah. Leah, akala ko magrehistro tayo ng kasal ngayon. Naghintay ako buong araw, pero hindi dumating si Chad. Usapan na yan ninyong dalawa. Umalis ka. Leah, si Chad, lagi siyang nakikinig sa'yo. Kung hindi mo ako tutulungan, paano ko ibibigay sa'yo ang apo? Tama na. Tingnan mo ang ginawa mo sa Grace. Anong lakas ng loob mo para banggitin yan ngayon? Leah, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Si Grace, nagpakamatay siya. Wala akong kinalaman doon. Hindi ba? Pinagmalabisan mo ang tiwala na ibinigay namin sa'yo. Peke ang certificate mo at nagsinungaling ka sa ebidensya. Tapos, sinaktan mo siya at iniwan mong patay. 3 taon na. Wala ka bang konsensya? Talagang may ebidensya na nakita. Imposible yan? 3 taon na. Dapat wala na ang lahat ng ebidensya. Pinipilit nila ako mag-confess. Leah, hindi ko. Paano mo ako maaakusahan ng lahat ng to para sa taong patay na? Paano mo ako maaaring akusahan sa lahat ng ito dahil sa isang taong patay na? Huwag mong subukan yan sa akin. Nakakadiri ka. Matandang bruha, kapag kami ay tunay na nakasal, ako ang una kong aalisin. Leah, ano kaya ang ganito? Maaari mo bang tawagan si Chad para sa akin, pakisuyo? Hindi ko pa siya nakikita mula noong kasal. Nag-aalala ako sa kanya. Mag-alala ka sa sarili mo. Diobert, ano ang sinasabi mo? Chad, Stella, talagang espesyal ka. Chad, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Miss Stone, tumigil ka sa pagpapanggap. Nalaman ni Mr. Larson ang lahat. Ano? Chad, hindi ko. Leah, magsalita ka, pakisuyo. Hindi ko alam ang mas mabuti noon. Dinala ko sa bahay ang isang napakasamang babae tulad mo. Stella, ikaw ang responsable sa pagkawala ni Grace, tama? At ang mga sugat sa katawan niya. Ginawa mo rin, hindi ba? Hindi ko. Ikaw, wala kang ebidensya. Talagang hindi mo alam kung kailan titigil, ano? Hindi pwede. Alam ko,
Miss Stone. Kinumpirma ni Officer Ward. Hindi niya nakita ang Grace o ang katawan niya. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng damit ni Grace. Hindi. Hindi ko siya kilala. Stella, sa tingin mo talaga makakalusot ka? Dahil lang ipinadala mo ang mga hitman mo sa ibang bansa, nagkukumpisal sila sa istasyon ng pulis ngayon. Ikaw ang tunay na salarin na nanakit sa Grace. Hindi, Chad. Nagsisinungaling sila. Hindi ko ginawa. Papunta na ang mga pulis. Maaari mong ipaliwanag ang lahat sa kanila. Hindi mo dapat gawin ito. Hindi papayag ang pamilya Stone. Miss Stone, ang Stone Group ay pinaghihinalaan ng fraud at bumagsak ang mga shares nito. Ang mga magulang mo ay malamang masyadong busy. Para mag-alala sa iyo ngayon. Loko-loko kayo. Lahat kayo. Nawala sa sarili lahat kayo. Bakit? Bakit kailangan niya lagi sirain ang buhay ko? Ginawa niya ito 3 taon na ang nakalipas. At ginagawa niya ulit ngayon. Hindi siya normal sa isipan, alam mo? Ano ba ang sobrang espesyal sa kanya? Bakit lahat kayo ay tumatalikod sa akin? Dahil lang sa kanya. Ako ang talagang pinili mo, Leah. Hindi mo dapat siya pinatay. Talaga bang iniisip mo ako lang ang kasali? Kasali ka rin dito. Leah, hindi mo ba siya kinaayawan? Minamata mo siya. Iniisip mo na ignorante siya. Nalutas ko ang mga problema mo. Paano mo nagawang tumayo doon at hatulan ako ngayon? Hindi ito. At ikaw? Chad, talaga bang iniisip mo na iba ka? Tumigil ka sa pagpapanggap. Ikaw ang pinakamasakit sa kanya. Kung talagang nagmalasakit ka sa Grace, hindi ko sana magawang saktan siya. Tumigil ka! Chad, makinig ka. Hindi mo lang kayang harapin ang katotohanan tungkol sa sarili mo. Shadi, kainin mo ito. Tigilan mo yan. Huwag mo siyang gambalain. Oh, tama na. Tama ka. Nangyari kaya ang lahat ng ito? Kung ako ay naging mas pasensyoso sa kanya? Naalala mo na ba ngayon, Chad? Lahat kayo ay may kinalaman sa pagkamatay ni Grace. At ikaw ang isa na talagang pumatay sa kanya. Ikaw yun. Ikaw ang pumatay sa kanya. Stella, sumpain ka. Ano? Nasaktan ba kita? Ginoong Larson, papunta na ang mga pulis. Shad, alam mo, nung una kitang makita, nung 17 ako, nanumpa ako sa sarili ko, na kailangan kong makasama ka. Pinaghirapan kong maging parte ng buhay mo. Nag-abroad ako para sa master's degree ko, para lang maging karapat-dapat ako, para maging kapareha mo sa buhay. Pero nung ako'y nakabalik, nung nakabalik na ako, nagbago na ang lahat. Bakit? Anong espesyal sa anak ng mahirap na yun? Anong meron siya na wala ako? Saka lang sinagot ang mga dasal ko. Naging may kapansanan siya sa pag-iisip. At pagkatapos noon, sinimulan mo na akong papasukin sa buhay mo. Stella, para sa akin, kasamahan lang kita mula noon. Tinanggap mo ang mga regalo ko. Nasiyahan ka sa pagkakasama ko. Nagkaroon pa nga tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Hindi ba? Hindi. Stella, makinig ka. Hindi ako nahulog sa'yo. Hahaha. Shad, sino ba ang niloloko mo? Grace, patay na siya. Pinatay mo siya noong tinanggap mo ang paglapit ko at pinabayaan siya. Tumahimik! Miss Stone, ikaw ay pinaghihinalaan ng pisikal na pambubugbog. Ito ay warrant ng pag-aresto. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Dalhin siya.
Chad, hindi ka makakahanap ng pag-ibig sa buhay mo. Dalhin siya. Grace? Paalam. Chad, ano man ang meron tayo, tapos na. Simula ngayon, magiging estranghero tayo. Miss Smith, ito lang ang maibibigay ko para sa iyo. Sa loob nito ay ang pinakaunang tiket ng tren para lumabas ng bayan. Ang petsa ay 5 araw mula ngayon. May pera rin. Hindi ito malaki, pero makakatulong ito para mapanatili kang nakalutang sa pansamantala. Sandali, Miss Smith. Huwag mo gawin ito. Sa huli, Prof. Smith ang guro ko. Pero, limitado lang ang maibibigay ko. Maaari kang magtago dito sa opisina ko sa mga susunod na araw. Huwag kang pumunta kahit saan, maliban kung talagang kailangan. Dr. Summers. Dr. Summers. Dr. Summers. Ginoong Larson, narito ka para makita ang Dr. Summers? Nag-iikot siya. Doon. Si. Narinig mo ba? Kahapon, ang Ginoong Larson at ang mga tauhan niya ay nag-ingay sa sementeryo. Nagkasakit ang Ginang Yancy dahil dito. Narinig ko. Nakita ko ang Ginoong Larson ilang araw na ang nakalipas sa hallway. Siya ay puno ng dumi at may dalang kahon. Iyon ay nakabagabag. Narinig ko na dahil ang Ginang Yancy ay tumanggi na magdaos ng malaking libing para sa Ginang Smith. Nagkaroon sila ng mabilisang paglilibing. Ang Ginoong Larson ay medyo walang awa. Inilabas niya ulit ang katawan. Mga lalaki, alam mo, hindi niya pinahalagahan siya noong buhay pa siya. Ngayong wala na siya, sino ang sinusubukan niyang lokohin? Ang libing ng Ginang Smith ay ngayon, tama? Nakita ko na ang VIP room ay walang laman ngayon. Oo, narinig ko ang mga nurse na sabi sa Morris Hill. Oh, tumigil na tayo, halika, tara na, tama. Morris Hill? Iyon ang lugar kung saan nanligaw siya sa akin. Iyon din ang lugar kung saan nasaktan ako. Grace, sa buhay na ito, nagkasala ako sa'yo. Kung may susunod na buhay, ako ang magiging tagapagtanggol mo. Hindi ba? Ginoong Larson, malapit na ang oras. May chemotherapy ka mamaya. Bakit nagmamadali? Hindi naman nagagaling ang kalagayan ko. Mas gugustuhin ko pang manatili dito, kasama si Grace. Chad, ni ayaw mo pang magpa-chemotherapy. Gusto mo bang umupo lang ako at panoorin kang mamatay? Ma, huwag na tayong magtalo dito. Maaabala mo si Grace. Bumalik ka na sa ospital ngayon. Ngayon din, kung hindi ka gagawa, ang susunod na mahihiga sa puntod ay ako na. Ginoong Larson. Ginoong Larson. Ayos ka lang ba? Ginoong Larson? Ayos lang ako. Ang wheelchair! Nasaan ang wheelchair?
Ginoong Larson, ikaw at Ginang Stone hindi nirehistro ang pagpapakasal ninyo. Maaari mo bang linawin ang estado ng... Ginoo, bakit nasa wheelchair ka? Mayroon kang medical condition? Ginong Larson, sagot mo kami. Ginang Stone at ako, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Paunawa po kami. Ginoong Larson, iniwan mo sila noong may problema sila. Nakahanap ka ng mas mabuting pakasalan? Ang reporter na ito may lakas ng loob. Ako, Chad, namuhay ako ayon sa mga prinsipyo ko. Tanging Grace lang ang nagawa kong masama. Nagdesisyon akong mag-ahit ng buhok bilang pagluluksa. At hindi na muling magpakasal. Ginong Larson, Na-delay na ulit. Kailan ako makakasakay sa tren? Ginong Larson, bakit kailangan nating... Hindi ba mas mabilis kung mag-eroplano papunta sa Nandes? Hindi ako nagmamadali. Bukod pa, takot sa taas ang Grace. Tren ang sasakyan natin. Naku, maaari bang maging mas maingat ka? Oh, pasensya na. Sobrang pasensya na. Ayos lang. Okay ka ba? Tara na. Okay lang ako. Mga ginang at ginoo, magandang araw. Ang tren papunta sa Tordon, K7731, ay paparating na sa istasyon. Pumunta sa platform 4 para makasakay. Dr. Summers, wala na talagang ibang paraan na maaari mong gawin para sa kanyang kondisyon? Hindi problema ang pera, alam mo. Miss Yancy. Mr. Lawson ay may 2 buwan na lang na natitira sa kanyang buhay. Dr. Summers. Chad ang tanging anak ko. Nakikiusap ako sa iyo. Dapat mo siyang iligtas. Napakabata pa niya. Miss Yancy, pakiusap. Ginawa na namin ang lahat ng maaari naming gawin. Ang natitira ay nakasalalay sa pasyente mismo. Mr. Lawson ay nawalan ng hangarin na mabuhay. Nakuha ko na. Miss Smith, may isang bagay na hindi ako sigurado kung dapat kong sabihin sa iyo. Wala na siyang magagawa tungkol sa kalagayan ni Mr. Larson. Hindi ko na dapat siyang guluhin patungkol diyan. Kung may oras ka, maaari mo bang padalhan ako ng lokal na strawberry preserve? Matagal na mula nang huli kong natikman yon. Mr. Larson, ikaw. Boses iyon ni Grace. Buhay siya, di ba? Mr. Larson, nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali. Boses iyon ni Grace. Hindi ako maaaring magkamali. Sabihin mo sa akin na buhay siya. Sabihin mo sa akin. Pwede ba yung special blend na walang yelo? Siyempre, pero iba ang lasa niyan. Kunin ko na yon.
Miss Smith, alam na ni Mr. Larson kung nasaan ka ngayon. Baka dumating siya. Pasensya na. Okay lang. Salamat, Dr. Summers. Malaking tulong ka. Sino si Grace Smith? May padala ka mula sa Seldon. Grace, maging masaya ka palagi. Hindi mo ba alam na sagrado ang monasteryo na ito? Noong araw, nanay ko ay humiling dito. Pagkatapos noon, ako ay isinilang. Nang maglaon, nang siya at ang tatay ko ay bumalik para magpasalamat, binigyan nila ako ng agimat. Ito yun. Suot ko ito mula noon. Teka, hindi ko hahayaang manalo ang tatay mo. Bibigyan din kita ng agimat. Hinila ko siya palayo noon. Kaya malamang siya na ang pumunta at kumuha ng anting-anting. Sayang, nagbago na ang lahat. Caramel latte po. Half sugar, no ice. Hey, G. Larson. mukhang maayos naman si Gengang, Smith. Pero wala pa siyang sinasabi. Sa tingin ko hindi makapagsalita si Gian. Smith, papasok ka ba? Okay lang. Ayaw niyong makita ako. Pero hindi niya naman sinabi yon. Siya. Ayoko rin siyang makita. Anong problema? Bakit mo pinatayan ang kotse? Grace! 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 Anong nangyari? Tama. Hindi tayo pwedeng pumunta sa bundok. Hindi tayo dapat. Baka nasira ang kotse. Hayaan mo akong tingnan. Hindi ko alam kung bakit ako nakabalik sa sandaling ito. Pero hindi magiging pareho ang mga bagay hanggat hindi tayo pumunta sa bundok. May toolbox sa trunk. Bakit hindi natin tingnan? Kung anong problema? Sige. Grace! Grace! Kissing! Natatakot ako! Grace! Bakit? Bakit mo ako muling sinagip? Bakit mo ginawa iyon? Dahil mahal kita. Hindi, Grace. Masamang tao ako. Hindi ako karapat-dapat. Gigi, hindi ka masamang tao. Hindi. Chad, kahit gaano karaming beses mangyari, palagi kong pipiliin na sagipin ka. Grace. Bakit? Bakit nangyayari ito?
Grace. Bumalik ka! Grace! Grace! Ginoong Larson, Ginoong Larson, hindi ka dapat gumalaw. Nasaan ang Grace? Nasaan siya? Nasa cafe siya. Hindi mo ba tinanggihan ang pagpunta sa kanya? En cafe? Buti na lang. Panaginip lang yon. Ginoong Larson, hindi mo dapat ginagawa ito sa sarili mo. Kung hindi ako bumalik ng maaga, patay ka na ngayon. Gilbert, ipasok mo ako sa ospital na ito. Ha? Pero, ang mga medical resources dito. Si, Ang Meteorological Department ay nagbabala na ang Hurricane Zoot ay malapit na sa ating bayan. Makaranas tayo ng Chad, kung nandito ka, bakit hindi mo ako puntahan? Ay, may paparating na bagyo, di ba? Nagtataka lang ako kung kailangan mo ng tulong. See ya. Salamat. Tara, kape tayo. Okay lang. May tao kasi. Pasensya na. Kailangan ko nang umalis. Marami akong ginagawa. Seldo ng plaka ng kotse na yon. Chad, anong ginagawa mo? Chad, bakit mo ito ginagawa? Alam kong sobrang miss mo siya. Wala na akong masyadong maraming oras ngayon. Hindi ko dapat guluhin ang buhay niya. Mabuti na ako ngayon. Chaddy, kailangan mong maging masaya rin. Si, Pagkatapos ng araw na iyon, nakakakuha ako ng sariwang kumpol ng bulaklak tuwing umaga. Nag-iiwan ako ng bulaklak sa labas, tulad ng dati. Blah, nang tiningnan ko ulit ng tanghali, nawawala na ang bulaklak. Ay, hindi. Nakalimutan kong mag-iwan ng bulaklak para sa kanya ngayong araw. Grace, may padala para sa'yo. Padala? Wala akong in-order. Para kay Grace Smith ito.
ni Chad. Ang mana ni Chad? Ano nang ginagawa niya ngayon? Kilala mo ba si Chad, yung CEO? Nakita ko siya sa TV kahapon. Sa tingin ko, pumanaw na siya. Nakita ng pulisya ang isang katawan sa Morris Hill kahapon. Ang namatay ay nakilala bilang si Chad, CEO ng Larson Group. Hindi. Paano nangyari yon? Lagi naman siyang malusog. Chad, sa susunod na buhay. At sa bawat buhay na susunod, magkikita ulit tayo. Nanakaw ka na naman ng halik? Nahuli kita.